Isang pamilyar na tunog ng mensahe ang narinig ni Ricardo mula sa cellphone din ni Catherine, sapat lang para agawin ang kanyang atensyon mula sa daan. Nakaupo ito sa likod niya sa kanyang motorsiklo, ang mga braso nito ay nakayakap ng mahigpit sa kanyang baywang. "Sagutin mo, mahal. Baka importante," sabi ni Ricardo. Ang boses ay bahagyang nagbago dahil sa suot na helmet. "Hayaan mo na, babe. Baka si Mami lang. Mas importante tong gabi natin," sagot ni Catherine. Isiniksik pa ang sarili sa likod niya. Ngumiti si Ricardo sa ilalim ng kanyang helmet. Ito ang gabing pinakahihintay niya. Sa bulsa ng kanyang jacket, naroon ang isang maliit na kahon. Sa loob niyon, naroon ang singsing na magpapabago sa buhay nilang dalawa. Isang singsing na sumisimbolo sa lahat ng pangarap niya para sa kanila. Ilang sandali pa, tumunog ulit ang cellphone ni Catherine. This time, isang tawag. Ang kulit talaga. Narinig niyang bulong nito. "Hello? Patrick? Bakit ka napatawag? Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag kang tatawag ngayon? Patrick." Biglang nanigas ang mga kamay ni Ricardo sa manibela. Ang pangalang iyon. Paulit-ulit na sinasabi ni Catherine na pinsan niya lang ito. Isang malayong kamag-anak na laging humihingi ng pabor. Pero may kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. "Oo, papunta na ako. Akalain mo, ang loko, nag-effort pa talaga. Isang buong restaurant ang pinareserve para sa proposal niya raw." Narinig niyang sabi ni Catherine at sa boses nito may halong pagkasuklam na hindi niya kailanman narinig dati. Parang may pumigil sa paghinga ni Ricardo na natili siyang nakatingin sa daan pero ang isip niya ay lumilipad. "Ano ka ba? Siyempre oo ang isasagot ko. Kailangan kong makuha ang tiwala niya. 'Di ba? Kapag kasal na kami, mas madali na nating makukuha ang lahat. Ang lahat ng dapat sana ay sa pamilya natin, Patrick. Babawiin natin ang kinuha ng mga Deltiero sa atin." Deltiero. Ang apelyido niya. Humigpit ang kapit ni Ricardo sa manibela. Ang ingay ng makina ng motor ay tila humina, napalitan ng ugong sa loob ng kanyang tainga. Ang bawat salita ni Catherine ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Konting tiis na lang. Kapag napirmahan na niya ang mga papeles, kapag naisalin na niya sa pangalan ko, ang ilang mga assets bilang regalo sa kasal, tapos ang laro, ang uto-uto niyang pagmamahal ang magiging katapusan niya. Sige na, ibababa ko na. Malapit na kami. I love you. I love you. Ang dalawang salitang yon ay hindi para sa kanya. Isang nakakabininging katahimikan ang namayani matapos ibaba ni Catherine ang tawag. Muli nitong ipinulupot ang mga braso sa kanyang baywang. "Sino yon, mahal?" tanong ni Ricardo. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses kahit pakiramdam niya ay anumang oras ay sasabog na siya. "Wala. Si Patrick lang. Nangungumusta. Alam mo na, yung pinsan ko," sagot ni Catherine na may kasamang halik sa kanyang likod. Isang kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan. Hindi na kinaya ni Ricardo. Bigla niyang iniliko ang motorsiklo sa isang madilim na eskinita at biglaang ipinreno. Halos mapatili si Catherine sa gulat. "Carlos! Ano ba? Bakit tayo huminto dito?" tanong nito. Ang boses ay puno ng iritasyon. Carlos. Iyon ang pangalan na ginagamit niya. Ang pangalan ng isang simpleng delivery rider. Hindi sumagot si Ricardo. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang helmet, hinahayaan ang malamig na hangin ng gabi, nahaplusin ang kanyang namumutlang muka. Napakagatlabi siya para pigilan ang panginginig ng kanyang mga panga. Ang sakit. Parang dinudurog ang puso niya sa 1,000,000 piraso. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng handa niyang pakasalan, ay isa palang ahas na naghihintay lang ng tamang oras para tuklawin siya. "Babe,
Ano bang problema? Malilate na tayo, sabi ni Catherine. Bumaba na rin ang motor. Humarap si Ricardo sa kanya. Sa dilim ng eskinita, kitang-kita niya ang magandang mukha ni Catherine, ang mukha na minahal niya ng buong puso. Ngayon, ang nakikita niya na lang ay isang maskara. Isang magandang maskara na nagtatago sa isang demonyo. May problema ba, Carlos? Ulit ni Catherine. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang braso. Inalis ni Ricardo ang kamay nito, malamig. Ganun pala kalamig ang balat ng isang traidor. Pumasok ka na sa loob, sabi ni Ricardo. Ang boses ay walang emosyon. Itinuro niya ang maliwanag na entrance ng restaurant sa dulo ng eskinita. Paano ka? Hindi ka ba papasok? Naguguluhang tanong ni Catherine. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ricardo. May kailangan lang akong tapusin. Mauna ka na. Nag-aalangan man ay tumango si Catherine. Inayos nito ang kanyang damit at nagsimulang maglakad palayo. Bago ito tuluyang makarating sa restaurant, lumingon ito at kumaway. Bilisan mo, mahal. Hihintayin kita. Hindi kumaway pabalik si Ricardo. Hinintay niya lang itong makapasok sa loob ng restaurant, ang lugar na dapat sana ay magiging saksi sa kanilang kaligayahan. Nang mag-isa na lang siya, kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Catherine. Nasaan ka na, mahal? Tinitigan niya ang mensahe. Ang salitang mahal ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Dahan-dahan, pinindot niya ang delete. Binuhay niya ang makina ng motorsiklo. Ang ugong nito ay parang sigaw ng kanyang nasirang puso. Tumingin siya sa side mirror sa kanyang sariling refleksyon. Ang nakita niya ay hindi si Ricardo Del Tiero, ang bilyonaryong CEO. Ang nakita niya ay si Carlos, isang hamak na driver na may mga matang puno ng sakit at puot. Tapos na si Ricardo, bulong niya sa hangin. Ngayon, si Carlos ang maglalaro. Nanginginig ang mga kamay ni Mia habang tinititigan ang papel na hawak niya. Abiso sa pagpapaalis. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, nanunuot sa kanyang isipan na parang lason. 30 araw, iyon lang ang palugit na ibinibigay sa kanila para lisanin ang bahay na kinalakihan niya ang nag-iisang tahanan na kilala ng kanyang lola Nena. Napabuntong hininga siya at isinilid ang sulat sa bulsa ng kanyang kupasing pantalon. Mula sa maliit na sala, narinig niya ang mahinang paghuni ng kanyang lola. Nakatingin ito sa kawalan, sa bintana. Marahil ay may nakikitang mga alaala na siya lang ang nakakaalam. Alzheimer's. Isang malupit na sakit na unti-unting binubura ang pinakamahahalagang tao sa buhay niya. Aalis na po ako, sabi ni Mia. Lumapit at marahang humalik sa noo nito. May pagkain na po dyan sa mesa. Huwag po kayong lalabas, ha? Isang blangkong tingin lang ang isinukli ng matanda bago muling humuni. Napasandal si Mia sa pinto. Pinipigilan ang mga luha. Kailangan niyang maging matatag para sa lola niya. Dali-dali siyang lumabas ng bahay. 6:00 na ng gabi. Kakatapos lang ng kanyang 8 oras na trabaho sa isang coffee shop. At ngayon ay papasok naman siya sa kanyang ikalawang trabaho bilang janitress sa isang opisina sa Makati. Pagod na ang kanyang katawan, pero mas pagod ang kanyang isipan. Habang naglalakad siya sa mataong bangketa, abala ang isip niya sa pag-iisip kung saan kukuha ng pera. Pera para sa abogado, pera para sa gamot ng lola niya. At ngayon, pera para sa lilipatan nilang bahay. Sa sobrang pag-iisip, hindi niya namalayan ang isang motorsiklong huminto sa kanyang harapan. Isang malakas na vlog ang narinig niya, kasabay ng pagtilapon ng hawak niyang supot na may lamang tinapay at isang baso ng mainit na kape, ang dapat sana ay hapunan niya. Tumama ang kape sa binti ng lalaking driver ng motor. Naku sir, pasensya na po. Kasalanan ko po. Natatarantang sabi ni Mia.
Agad na kinuha ang panyo sa kanyang bulsa at sinubukang punasan ang natapon na kape sa pantalon ng lalaki. "Miss, ako ang may kasalanan. Hindi ako tumitingin," sabi ng lalaki. Ang boses ay malalim at tila nagulat din. Inangat ni Mia ang kanyang paningin. Nakasuot ito ng helmet, pero kahit na natatakpan ang mukha nito, nakita niya sa mga mata nito ang pag-aalala. "Hindi po, kasalanan ko po talaga. Babayaran ko na lang po ang laban ng pantalon niyo." Giit ni Mia, ang mukha ay namumula sa hiya. Tinanggal ng lalaki ang kanyang helmet at sa sandaling iyon, natigilan si Mia. Ang lalaki sa harap niya, kahit na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at jacket ng isang ride-hailing app, ay may mukhang hindi mo malilimutan. May lungkot sa mga mata nito, pero meron ding kung anong intensidad. Ito si Ricardo. Sa ilalim ng balat kayo ni Carlos. "Huwag na, miss. Kape lang yan. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan?" Tanong ni Carlos. Ang tingin ay nasa babaeng tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Umiling si Mia. "Okay lang po ako. Pasensya na po talaga." "Saan ba ang punta mo? Mukhang nagmamadali ka." "Papasok pa po sa trabaho," mahinang sagot niya. Tiningnan ni Carlos ang relos niya. Pagkatapos ay tumingin pabalik kay Mia. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang mantsa ng kape sa luma nitong apron, ang determinasyon sa kabila ng lahat. "Sakay na. Ihahatid na kita." Alok niya. "Naku, wag na po. Nakakahiya." Tanggi ni Mia. "Kasalanan ko kung bakit ka natagalan. It's the least I can do. Sakay na." Walang nagawa si Mia kundi pumayag. Maingat siyang umangkas sa likod ng motor. Habang bumibiyahe sila sa magulong trapiko ng Maynila, naramdaman ni Mia ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang pagod sa buong araw, ang stress mula sa abiso, ay biglang bumuhos sa kanya. Hindi niya namalayan. Nakasandal na pala ang ulo niya sa likod ng driver at siya'y nakatulog. Naramdaman ni Ricardo ang bigat sa kanyang likuran. Sinulyapan niya ito mula sa side mirror. Nakapikit na ito. Ang muka ay payapa, sa kabila ng mga gusot sa noo. Sa unang pagkakataon, mula nang marinig niya ang pag-uusap ni Catherine, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Ang simpleng presensya ng babaeng ito, sa likod niya ay tila nagbigay ng panandaliang lunas sa kanyang nagdurugong puso. "Miss, andito na tayo," marahang sabi ni Ricardo nang makarating sila sa tapat ng building. Nagising si Mia. Nagulat na nakatulog pala siya. "Ay, pasensya na po." Dali-dali siyang bumaba. Kumuha siya ng pera sa kanyang wallet. "Magkano po lahat, sir?" "Kalahati na lang," sabi ni Ricardo. "Pero sir..." "Sige na, pambili mo na lang ulit ng kape." Nag-aalangan man, ay iniabot ni Mia ang bayad. Sa sandaling iyon, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila gumapang sa braso ni Mia. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki. Ngayon, wala na ang lungkot. Napalitan iyon ng isang bagay na mas malambot, mas mainit. "Salamat po ulit, Sir Carlos," sabi ni Mia. Nabasa ang pangalan sa ID na nakasabit sa leeg nito. "Carlos na lang. Mag-iingat ka," sagot ni Ricardo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang totoong ngiti. Tumango si Mia at nagmamadaling pumasok sa gusali. Sa sobrang pagmamadali, hindi niya namalayan ang pagkahulog ng isang bagay mula sa kanyang buhok. Nang makaalis na si Mia, napansin ni Ricardo ang isang bagay na kumikinang sa semento. Bumaba siya ng motor at pinulot ito. Isang luma, pero pinakaiingat-ingatang hair clip na may disenyo ng isang bulaklak na sampagwita. Hawak-hawak ito. Pinagmasdan niya ang pinto kung saan pumasok si Mia. Alam niyang kailangan niyang isauli ito. Alam niyang kailangan niya itong makita muli. Maghapon nang nasa isip ni Ricardo ang babaeng nagngangalang Mia. At ang sampagitang hair clip
na nasa kanyang bulsa ay tila isang paalala, isang dahilan para muli siyang hanapin. Kaya naman kinagabihan, sa halip na umuwi sa kanyang malaki at malamig na penthouse, natagpuan ni Ricardo ang sarili na nakatayo sa tapat ng coffee shop kung saan nagtatrabaho si Mia. Nakaparada ang kanyang motor sa kabilang kalsada at mula roon, pinanood niya ito. Nakita niya kung paano ito ngumiti sa bawat customer, kung paano ito mabilis at maingat na kumilos sa likod ng counter. Mayroong dignidad sa bawat galaw ni Mia, isang uri ng pagmamalaki sa kanyang ginagawa na hinding-hindi niya nakita sa mga artipisyal na ngiti sa mundo ni Catherine. Napabuntong hininga siya. Aalis na sana siya nang isang eksena ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang lalaking mayaman, base sa mamahalin nitong relos at damit. Ang galit na nagrereklamo kay Mia. Ano ba to? Sabi ko, non-fat milk. Lasang-lasa ko ang regular milk dito. Gusto mo ba akong atakihin sa high blood? Sigaw ng lalaki. Sir, pasensya na po. Pinalitan ko na po kanina yung order nyo at sinigurado ko po na non-fat milk ang ginamit. Mahinahong paliwanag ni Mia kahit na halata ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sinungaling, wag mo akong niloloko. Hindi na nakatiis si Ricardo. Pinatay niya ang makina ng motor at mabilis na tumawid. Pumasok siya sa loob ng coffee shop na parang isang ordinaryong customer. Isang kape nga, miss, sabi niya. Pumwesto sa tabi ng nagrereklamong lalaki. Ngumiti si Mia sa kanya, isang ngiti ng pasasalamat dahil sa pagdating niya. At para naman sa inyo, sir, baling ni Ricardo sa lalaki, ang boses ay kalmado, pero may bigat. Mukhang mas malaki ang problema niyo kaysa sa gatas ng kape niyo. Kumunot ang noo ng lalaki. Anong sabi mo? Sabi ko. Pag-uulit ni Ricardo. Baka kaya lasang matamis pa rin niyang kape niyo ay dahil sa donut na kinain niyo kanina. May powdered sugar pa po kasi sa gilid ng labi niyo. Napahawak ang lalaki sa bibig nito. Namula ito ng husto ng mapagtantong tama si Ricardo. Walang nagawa ang lalaki kundi mapahiyang umalis. Dala ang kapeng inirereklamo. Naiwan ang isang nakakabinging katahimikan. Salamat, basag ni Mia sa katahimikan. Hindi mo kailangang gawin yon. Lahat ng tao, kailangang tratuhin ng tama. Sagot lang ni Ricardo. Inilabas niya ang hair clip mula sa kanyang bulsa. Naiwan mo to kagabi. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Hala, kanina ko pa to hinahanap. Salamat talaga. Halos maiyak ito sa tuwa habang kinukuha ang clip. Pamana pa to sa akin ng nanay ko. Walang anuman. Nang matapos ang shift ni Mia, inalok siya ni Ricardo na umupo muna sila. Pumayag naman ito. Sa isang maliit na mesa sa sulok ng coffee shop, sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Ikinuwento ni Mia ang tungkol sa kanyang lola, ang kanyang pagmamahal dito, at ang mga hamon sa pag-aalaga sa isang may Alzheimer's. Hindi niya binanggit ang tungkol sa pagpapaalis sa kanila, pero sa bawat salita niya, ramdam ni Ricardo ang bigat ng kanyang mga responsibilidad. At sa buong oras na yon, nakinig lang si Ricardo. Totoong pakikinig. Walang agenda, walang hidden motive. Nakita niya ang lakas at kabutihan sa puso ni Mia. Ito pala yung pakiramdam. Ito pala yung pakiramdam na makakilala ng isang taong totoo. Isang taong hindi kailangan ng kahit anong yaman para maging kahanga-hanga. Gabi na pala, sabi ni Mia, napatingin sa relos. Kailangan ko nang umuwi. Ihahatid na kita. Alok ni Ricardo. Sa biyahe pa uwi, mas magaan na ang pakiramdam sa pagitan nilang dalawa. Nang huminto sila sa kanto malapit sa bahay ni Mia, tumanggi na itong magpahatid pa. Hanggang dito na lang, Carlos. Baka magising pa si Lola. Salamat ulit sa lahat. Sabi ni Mia, isang tunay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Pinanood niya itong maglakad palayo, papasok sa isang maliit, simpleng bahay na may iisang ilaw na nakabukas sa bintana. Pagbalik ni Ricardo sa kanyang penthouse,
ang karangyaan ng lugar, ang salaming pader, ang mamahaling muebles, ay tila walang buhay kumpara sa simpleng ilaw sa bintana ng bahay ni Mia. Umupo siya sa kanyang malambot na sofa at ipinikit ang mga mata, ninamnam ang alaala ng kanilang pag-uusap. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng pagtunog ng kanyang pribadong telepono. Ang kanyang assistant, si Mateo. "Sir Ricardo?" sabi ng boses sa kabilang linya. "May problema po tayo." Si Ma'am Catherine. Nag-hire po siya ng private investigator at nagsimula na po siyang magtanong sa bangko tungkol sa mga recent financial activities niyo. Biglang nawala ang lahat ng init at kapayapaan na naramdaman ni Ricardo. Ang laro ay nagsisimula nang maging mas mapanganib. Lumipas ang mga araw na naging 1 linggo at sa bawat araw na yon, tila laging naroon si Carlos sa mga sandaling pinakakailangan siya ni Mia. Hindi ito nag-aalok ng pera o mga mamahaling bagay. Ang mga tulong niya ay simple, pero tumatagos sa puso. Tulad noong isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan at natuklasan ni Mia na may butas pala ang kanilang bubong. Sa kalagitnaan ng gabi, walang pag-aalinlangan na umakyat si Carlos sa bubungan, basang-basa sa ulan, para lang takpan ng yero ang butas. "Baka magkasakit ka niyan," sigaw ni Mia mula sa ibaba. Hawak ang isang flashlight. "Okay lang. Mas magkakasakit ang lola mo kapag nabasa siya." Sigaw nito pabalik na sinundan ng isang malakas na tawa. At sa ilalim ng buhos ng ulan, habang pinapanood niya ang lalaking halos hindi pa niya kilala, pero handang gawin ang lahat para sa kanya. Isang ngiti ang hindi niya mapigilang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang mainit na pakiramdam, isang kilig, ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Pero kasabay ng paglalim ng kanilang pagkakaibigan, may isang bagay na nagsimulang gumambala sa isipan ni Mia. Isang itim na kotse. Una niya itong napansin nung pauwi siya galing sa kanyang trabaho sa coffee shop. Nakaparada ito sa kabilang kalsada at tila nakatingin sa direksyon niya. Binaliwala niya lang ito. Marahil ay may hinihintay lang, pero kinabukasan, nakita niya ulit ito. Sa pagkakataong ito, malapit sa building kung saan siya naglilinis. Dumaan ito ng mabagal sa kanyang harapan. Ang mga bintana ay tinted at madilim. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Guni-guni niya lang ba ito? O mayroon talagang nagmamanman sa kanya? Ilang araw pa ang lumipas, nasira ang luma niyang cellphone. Nag-aalala si Carlos na wala siyang kontak sa kanya kung may emergency. Kaya isang hapon, nagkita sila at may iniabot itong isang kahon. "Ano to?" tanong ni Mia. "Para sa'yo, para matawagan mo ako kaagad kung kailangan mo ng tulong," sabi ni Carlos. Binuksan ito ni Mia. Isang bagong-bagong cellphone. Napakaganda nito, pero sa halip na matuwa, nakaramdam siya ng hiya. "Carlos, hindi ko ito matatanggap," sabi niya. Dahan-dahang isinara ang kahon at isinauli ito. "Sobra-sobra na ang tulong mo sa akin. At saka, mahal to. Hindi ko kayang tanggapin." "Mia, wag mo isipin ang presyo. Ang mahalaga, maging ligtas ka." "Kaya ko ang sarili ko, Carlos," mahinang sabi ni Mia. "Pero may diin. Salamat sa pag-aalala mo. Pero hindi ko talaga pwedeng tanggapin. Pasensya na." Walang nagawa si Carlos kundi bawiin ang kahon. Nakita ni Mia ang pagkadismaya sa mukha nito, pero kasunod niyon ay pag-unawa. Ngumiti lang ito ng tipid at tumango. Lalo lang lumaki ang respeto niya para sa lalaki dahil doon. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa bahay, tumunog ang luma nilang landline. Bihira itong tumunog, kaya naman nagtaka siya kung sino ang tatawag. "Hello?" Sagot niya. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang nagsalita. Malamig, walang emosyon. "Ikaw ba si Mia?" "Sino po sila?" Kinakabahang tanong ni Mia.
Hindi sumagot ang lalaki sa kanyang tanong. Sa halip, nag-iwan ito ng isang maikli ngunit nakakakilabot na mensahe. Layuan mo si Carlos kung ayaw mong mapahamak. Pagkatapos ay isang click. Ibinaba na ng lalaki ang telepono. Nabitawan ni Mia ang auditibo. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang itim na kotse. Ang tawag. Biglang nagkaroon ng koneksyon ng lahat. Sino si Carlos? At bakit may gustong manakit sa kanya dahil sa pagiging malapit niya rito? Lumipas ang mga araw na naging isang linggo. At sa bawat araw na yon, tila laging naroon si Carlos sa mga sandaling pinakakailangan siya ni Mia. Hindi ito nag-aalok ng pera o mga mamahaling bagay. Ang mga tulong niya ay simple, pero tumatagos sa puso. Tulad noong isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan at natuklasan ni Mia na may butas pala ang kanilang bubong. Sa kalagitnaan ng gabi, walang pag-aalinlangan na umakyat si Carlos sa bubungan, basang-basa sa ulan, para lang takpan ng yero ang butas. Baka magkasakit ka niyan, sigaw ni Mia mula sa ibaba, hawak ang isang flashlight. Okay lang, mas magkakasakit ang lola mo kapag nabasa siya. Sigaw nito pabalik, na sinundan ng isang malakas na tawa. At sa ilalim ng buhos ng ulan, habang pinapanood niya ang lalaking halos hindi pa niya kilala, pero handang gawin ang lahat para sa kanya, isang ngiti ang hindi niya mapigilang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang mainit na pakiramdam, isang kilig, ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Pero kasabay ng paglalim ng kanilang pagkakaibigan, may isang bagay na nagsimulang gumambala sa isipan ni Mia. Isang itim na kotse. Una niya itong napansin noong pauwi siya galing sa kanyang trabaho sa coffee shop. Nakaparada ito sa kabilang kalsada at tila nakatingin sa direksyon niya. Binaliwala niya lang ito. Marahil ay may hinihintay lang. Pero kinabukasan, nakita niya ulit ito. Sa pagkakataong ito, malapit sa building kung saan siya naglilinis. Dumaan ito ng mabagal sa kanyang harapan. Ang mga bintana ay tinted at madilim. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Guni-guni niya lang ba ito? O meron talagang nagmamanman sa kanya? Ilang araw pa ang lumipas, nasira ang luma niyang cellphone. Nag-aalala si Carlos na wala siyang kontak sa kanya kung may emergency. Kaya isang hapon, nagkita sila at may iniabot itong isang kahon. Ano to? Tanong ni Mia. Para sa'yo. Para matawagan mo ako kaagad kung kailangan mo ng tulong, sabi ni Carlos. Binuksan ito ni Mia. Isang bagong-bagong cellphone. Napakaganda nito, pero sa halip na matuwa, nakaramdam siya ng hiya. Carlos, hindi ko to matatanggap, sabi niya. Dahan-dahang isinara ang kahon at isinauli ito. Sobra-sobra na ang tulong mo sa akin. At saka, mahal to. Hindi ko kayang tanggapin. Mia, wag mo isipin ang presyo. Ang mahalaga, maging ligtas ka. Kaya ko ang sarili ko, Carlos, mahinang sabi ni Mia, pero may diin. Salamat sa pag-aalala mo, pero hindi ko talaga pwedeng tanggapin. Pasensya na. Walang nagawa si Carlos kundi bawiin ang kahon. Nakita ni Mia ang pagkadismaya sa mukha nito, pero kasunod niyon ay pag-unawa. Ngumiti lang ito ng tipid at tumango. Lalo lang lumaki ang respeto niya para sa lalaki dahil doon. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa bahay, tumunog ang luma nilang landline. Bihira itong tumunog, kaya naman nagtaka siya kung sino ang tatawag. Hello? Sagot niya. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang nagsalita. Malamig, walang emosyon. Ikaw ba si Mia? Sino po sila? Kinakabahang tanong ni Mia. Hindi sumagot ang lalaki sa kanyang tanong. Sa halip, nag-iwan ito ng isang maikli, ngunit nakakakilabot na mensahe. Layuan mo si Carlos kung ayaw mong mapahamak. Pagkatapos ay isang click, ibinaba na ng lalaki ang telepono.
Nabitawan ni Mia ang auditibo. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang itim na kotse, ang tawag, biglang nagkaroon ng koneksyon ng lahat. Sino si Carlos at bakit may gustong manakit sa kanya dahil sa pagiging malapit niya rito? Ang mga salita mula sa telepono ay parang lason na gumapang sa sistema ni Ricardo. Layuan mo si Carlos kung ayaw mong mapahamak. Hindi niya alam kung sino ang tumawag, pero sigurado siya kung sino ang may kagagawa nito. Si Catherine. Isang nag-aalab na galit ang pumuno sa kanyang dibdib, kasabay ng isang nakakalamig na takot. Takot para kay Mia. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung may mangyaring masama rito dahil sa kanya. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang malaman kung ano ang plano ni Catherine. Kinagabihan, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Binalikan niya ang mundo ni Ricardo Del Tiero. Sa dilim ng gabi, ipinarada niya ang kanyang motor sa isang malayong kanto at naglakad patungo sa Del Tiero Tower, ang nagtataasang gusali na simbolo ng kapangyarihan ng kanyang pamilya. Suot pa rin ang damit ni Carlos, pumasok siya sa basement parking gamit ang isang access card na siya lang ang mayroon. Naramdaman niya ang tingin ng guard, puno ng pagtataka, pero isang senyas lang mula sa kanya ay sapat na para manahimik ito. Sumakay siya sa pribadong elevator patungo sa pinakatuktok, ang opisina ng CEO, ang kanyang opisina. Pagbukas ng pinto, isang malawak at marangyang espasyo ang sumalubong sa kanya. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol, ang mga pader ay salamin na nagpapakita ng kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Ang amoy ng leather at mamahaling pabango ay nanunuot sa hangin. Napakapait siyang napangiti. Ang layo nito sa simpleng bahay ni Mia. Ang layo nito sa buhay ni Carlos. Umupo siya sa kanyang upuan. Ang malambot na leather ay tila nang iinsulto sa suot niyang kupasing maong. Binuksan niya ang kanyang computer. Oras na para mag-imbestiga. Sinimulan niyang halungkatin ang mga records ng kumpanya. Hinanap niya ang anumang kahina-hinalang transaksyon, anumang bayad na maaaring iugnay sa isang private investigator o sa mga taong maaaring gamitin ni Catherine para manakot. Pero malinis. Masyadong malinis. Magaling magtago si Catherine. Napahila mo siya sa kanyang mukha. Ang pagkadismaya ay nagsimulang mamuo. Anong gagawin niya? Sa paghahanap niya ng kahit anong lead, napadpad ang kanyang tingin sa isang folder sa kanyang desktop na may markang Priority Projects. Binuksan niya ito. Nandoon ang lahat ng malalaking plano ng Del Tiero Corporation. Ang pinakauna sa listahan, Viridian Heights Luxury Residences. Ito ang pinakamalaking proyekto nila sa susunod na 5 taon. Isang high-end na residential complex na itatayo sa isang malawak na lupain sa Santa Mesa. Binuksan niya ang file ng proyekto. Tinitingnan ang mga architectural plans at mga financial projections. Isang normal na gabi sana ito ng isang CEO, pero hindi. Hanggang sa napunta siya sa isang dokumento na may titulong Land Acquisition and Clearing. May mapa. Isang detalyadong mapa ng lugar na kailangang linisin para sa proyekto. Kinilabutan siya. Sinundan ng kanyang mga daliri ang mga pangalan ng kalye. Kalye Bougainvillea, Kalye Ilang-Ilang, Kalye Sampaguita. Napahinto ang kanyang paghinga. Kalye Sampaguita, ang kalye kung saan nakatira si Mia. Ang bulaklak sa hair clip na hawak niya kanina lang. Hindi maaari. Nanginginig ang mga kamay niya habang mabilis na binuklat ang mga kasunod na pahina ng dokumento. Mga listahan ng mga property na apektado, mga pangalan ng mga residente. At nandoon ito. Property number 143, Kalye Sampaguita owner, Nena V. Reyes, Lola Nena, ang lola ni Mia. Parang gumuho ang mundo ni Ricardo. Ang kumpanya niya.
Ang sarili niyang kumpanya ang dahilan ng papel na nagpapahirap sa isipan ni Mia. Ang nagbabantang sumira sa buhay ng babaeng unti-unti na niyang minamahal. Mabilis niyang hinanap ang huling pahina ng dokumento, ang pahina ng pinal na pag-apruba. At nandun ito, malinaw pa sa sikat ng araw. Isang pirma, isang eleganteng pirma na isinulat gamit ang isang mamahaling pluma. Ang pirma na nagbigay ng basbas sa proyekto. Ricardo Del Tierro, ang pirma niya. Napasandal siya sa kanyang upuan, tulala. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang kamay na umayos sa bubong ni Mia. Ang kamay na nag-abot sa kanya ng kape. Ang kamay na humawak sa kanyang kamay. Iyon din ang kamay na pumirma sa hatol na sisira sa kanyang tahanan. Siya ang kalaban. Siya ang aninong nagmamanman sa buhay ni Mia nang hindi niya namamalayan. Bigla, isang matinis na tunog ang bumasag sa nakakabinging katahimikan ng opisina. Ang cellphone pa niya. Hindi ang mamahaling telepono ni Ricardo, kundi ang mumurahing telepono ni Carlos. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Sa screen, isang pangalan ang kumikislap, isang pangalan na parang punyal na lalong sumaksak sa kanyang puso. Mia. Nanginginig pa rin ang kamay ni Mia habang hawak ang telepono. Tinawagan niya si Carlos. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Kailangan niya ng katiyakan na magiging maayos ang lahat. Nang sagutin nito ang tawag sa pangatlong ring, halos mapatalon siya. Carlos? Mia, sagot nito. Ang boses niya ay kakaiba. Malalim at pagod. Tila nanggagaling sa isang napakalayong lugar. May tumawag sa akin. Nagsimulang magkwento si Mia. Nanginginig ang boses. Isang lalaki. Sabi niya layuan daw kita kung ayaw kong mapahamak. Isang sandaling katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Narinig ni Mia ang isang malalim na paghinga na para bang nagpipigil ito ng galit. Sinaktan ka ba niya? Nasaan ka? Tanong ni Carlos. May bigla ang tindi sa kanyang boses. Hindi. Okay lang ako. Nasa bahay. Pero Carlos, natatakot ako. Sino ba sila? Huwag kang mag-alala, Mia. Sabi nito. Pero ang mga salita ay tila pilit. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Poprotektahan kita. Pangako yan. Gusto sanang maniwala ni Mia sa pangakong yun. Pero may kung anong mali. Ang Carlos na kausap niya ngayon ay hindi ang Carlos na nag-ayos ng kanilang bubong habang tumatawa sa gitna ng ulan. Ang boses nito ay puno ng bigat, ng isang problemang hindi niya masabi. Carlos, may problema ba? Lakas loob niyang tanong. Wala. Pagod lang siguro. Sige na, Mia. Magpahinga ka na. Ilak mo ang pinto. Tatawag ako ulit bukas. At bago pa man makasagot si Mia, ibinaba na nito ang telepono. Naiwan siyang tulala. Hawak ang teleponong wala nang tunog. Sa halip na mapanatag, lalo lang siyang ginambala. Pakiramdam niya ay may tinatago ito sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Naging mailap si Carlos. Tumatawag pa rin ito para mangumusta, pero laging maikli ang kanilang pag-uusap. Laging may dahilan para hindi sila magkita. Nagsimulang manumbalik ang bigat sa dibdib ni Mia. Ang kaunting liwanag na dala ni Carlos sa buhay niya ay tila unti-unting natatakpan ng anino. Isang hapon, pag-uwi niya, may nakita siyang isang plain brown envelope na nakasilid sa ilalim ng kanilang pinto. Walang pangalan, walang address kung saan galing. Kinakabahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang mga kopya ng ilang dokumento, mga papeles na may kaugnayan sa proyektong magtatayo sa lupain nila. At sa isang papel, may isang talata na naka-highlight ng dilaw. Binasa niya ito. Isang teknikalidad. Isang butas sa batas na nagsasabing maaaring maantala ang demolisyon kung mayroong nakabinbin na
apela base sa historical significance ng lugar. Hindi niya ito lubos na maintindihan, pero ang salitang maantala ay sapat na para bigyan siya ng pag-asa. Sino ang nagpadala nito? Paano niya nalaman? Ang unang pumasok sa isip niya ay si Carlos. Marahil ay ito ang paraan niya ng pagtulong nang hindi nagpapakita. Isang ngingiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-type ng mensahe. Carlos, libre ka ba mamaya? Ipagluluto sana kita ng hapunan. Pasasalamat ko na rin sa lahat. Ipinadala niya ang mensahe. Ang puso niya ay puno ng pag-asa. Ito na siguro ang pagkakataon para maging normal ulit ang lahat sa pagitan nila. Naghintay siya. 1 minuto. 5. 10 minuto. Pagkatapos ng halos kalahating oras, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Carlos. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ito. Pasensya na, Mia. May importante akong gagawin. Yun lang. Walang paliwanag. Walang next time. Napayo ko siya. Ang dating pag-asa ay napalitan ng bigat sa kanyang dibdib. Bakit siya iniiwasan ni Carlos? May nagawa ba siyang mali? Malungkot siyang pumasok sa bahay. Naabutan niya ang kanyang lola Nena na naglalakad ng marahan pababa ng kanilang lumang hagdanang gawa sa kahoy, humuhuni ng isang pamilyar na kanta. Dahan-dahan po, paalala niya. Ngumiti lang ang matanda. Ngunit sa susunod na hakbang nito, isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap. Biglang dumulas ang paa ng kanyang lola. Nawalan ito ng balanse. Lola! Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Dali-daling tumakbo si Mia palapit. Nakita niya ang kanyang lola na nakahandusay sa paanan ng hagdan. Walang malay. Nanginginig siyang lumuhod sa tabi nito. Tinatawag ang pangalan nito habang nangingilid ang mga luha. Nang ililibot niya ang kanyang paningin para humingi ng tulong, kahit wala namang ibang tao, isang bagay sa hagdan ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang maitim na mantsa sa mismong baitang kung saan dumulas ang kanyang lola. Hinawakan niya ito. Hindi iyon tubig. Malagkit at madulas. Amoy langis. At sa sandaling iyon, alam ni Mia, hindi ito aksidente. Parang kidlat na kumalat sa buong sistema ni Ricardo ang balita. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kapitbahay ni Mia. Sinasabing isinugod sa ospital ang matanda. Hindi na siya nag-isip pa. Ang suot-suot na damit ni Carlos ang naging saksi sa kanyang pagmamadali. Mabilis na pinatakbo ang motor na parang hinahabol ng kamatayan. Pagdating niya sa emergency room ng pampublikong ospital, nakita niya si Mia. Nakaupo ito sa isang sulok, mag-isa. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa bawat hikbi. Gusto niyang tumakbo palapit. Gusto niya itong yakapin at sabihing magiging maayos ang lahat. Pero anong karapatan niya? Ang langis sa hagdanan. Alam niya kung sino ang may gawa noon. Ang parehong tao na nagpadala ng babala sa telepono, si Catherine. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang biglang umapoy sa kanyang dibdib. Isang galit na mas matindi pa sa sakit ng pagtataksil. Ito ay galit na nag-uugat sa takot. Takot na may mangyaring masama sa mga taong wala namang kasalanan. Nanatili lang si Ricardo sa di kalayuan, nagmamasid mula sa anino, ang puso ay durog, habang pinapanood ang babaeng mahal niya na umiiyak ng mag-isa. Nakita niya nang kausapin ito ng doktor. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Mia, ang pagkawala ng pag-asa sa mga mata nito. Kailangan ng operasyon. Isang operasyon na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono. Ang telepono ni Ricardo Del Tierro, isang tawag lang sa kanyang assistant. Mateo, gusto kong isettle ang lahat ng hospital bills ni Nena Reyes sa St. Luke's Public Hospital. Lahat. Pati ang operasyon. Make it anonymous. Ayokong malaman ni numan na galing sa akin. Mabilis niyang utos,
Ang boses ay matigas na parang bakal. Pero sir, just do it. Ibinaba niya ang tawag. Ito ang kaya niyang gawin sa ngayon. Ang gamitin ang pera at kapangyarihan na una sanang sisira kay Mia para subukang iligtas ito. Gaano man kapait ang kabalintunaan na iyon. Ngayon, kailangan niyang harapin ang demonyo. Nag-text siya kay Catherine. Isang maikling mensahe lang. Magkita tayo. Sa parking lot ng Del Tiero Tower. Ngayon na. Kung hindi ka pupunta, sisirain ko ang lahat ng plano mo. Alam niyang darating ito. Hindi nito palalampasin ang banta at hindi nga siya nagkamali. Pagdating niya sa madilim na parking lot, nakita niya ang mamahaling kotse ni Catherine na nakaparada sa sulok. Bumaba ito, suot ang isang eleganteng bestida, ang muka ay pilit na pinapakalma. Ricardo, anong ibig sabihin nito? Bakit ka biglang nagpakita? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumakad palapit. Sa bawat hakbang niya, nawawala si Carlos at bumabalik si Ricardo, ang CEO na kinatatakutan ng lahat. "Huwag mong banggitin ang pangalan ko," sabi niya. Ang boses ay malamig. "At huwag na huwag mo nang gagalawin ulit si Mia." Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Catherine. "Si Mia, ang babaeng yun. Ricardo naman, ipinagpalit mo ako sa isang hamak na tagapagtimpla ng kape? Wala kang alam sa kanya." "Oh, meron," sabi ni Catherine. Lumakad paikot sa kanya na parang isang ahas. "Alam kong siya ang kahinaan mo, ang bagong laruan mo. Akala mo ba hindi ko alam ang paglalaro mo bilang si Carlos? Nakakaawa ka." "Tapusin mo na to, Catherine, ang laro mo, bago pa may masaktan ng tuluyan." Huminto ito sa harap niya. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Ikaw ang nagsimula nito. Ang pamilya mo. Kinuha niyo ang lahat sa amin. At ngayon, ako naman ang babawi. Gawin mo ang gusto mong gawin sa akin," mariing sabi ni Ricardo. "Pero sa oras na galawin mo ulit si Mia o ang lola niya, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko." Muling tumawa si Catherine, isang tawang puno ng lason. "Talaga? At anong gagawin mo? Itatago mo pa rin niyang sikreto mo? Akala mo ba mamahalin ka niya kapag nalaman niyang ikaw, si Ricardo Del Tiero, ang dahilan ng lahat ng paghihirap niya?" Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal, isang masakit na katotohanan na hindi niya matatatakasan. "Ito ang huling babala ko sa iyo, Ricardo," sabi ni Catherine. Ang nangiti ay nawala at napalitan ng isang malamig na determinasyon. "Bumalik ka sa akin. Ituloy natin ang kasal. Kalimutan mo ang babaeng yun. Kung hindi, sisiguraduhin kong malalaman niya ang lahat. At sa huli, pareho tayong talo. Mawawala siya sa iyo at mawawala sa akin ang yaman mo." Tinalikuran na siya ni Catherine at sumakay sa kotse nito. Naiwan si Ricardo na mag-isa sa dilim. Tama si Catherine. Sa sitwasyong ito, wala siyang panalo. Pero hindi siya susuko. Kung kailangan niyang sirain ang sarili niya para iligtas si Mia, gagawin niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ulit si Mateo. "Mateo, ihanda mo ang lahat ng ebidensya na hawak natin laban kay Catherine. Ang mga recordings, lahat. Gagamitin natin yan." "Saan po, sir?" "Sa pinakamalaking entablado na mahahanap natin." Tumingin si Ricardo sa nagtataasang gusali sa harap niya. "Kailan ang susunod na malaking event ng kumpanya?" "Sir, ang annual charity ball po. Bukas na po ng gabi yun. At kumpirmado pong darating si Ma'am Catherine at ang kanyang ama." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo. "Perfect!" Nakatayo si Ricardo sa entablado. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang palakpakan ng daan-daang tao ay parang ugong na walang katapusan. Bumalik na siya sa kanyang mundo. Ang mundo ng salapi, kapangyarihan, at pagkukunwari. Pero hindi niya nakikita ang mga ito.
Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang figura sa gitna ng karamihan. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng server. Isang babaeng ang mukha ay puno ng pagkabigla at sakit. Si Mia. Sa sandaling iyon, ang buong ballroom ay tila naglaho. Nawala ang mga tao. Huminto ang musika. Ang tanging nakikita niya ay si Mia at ang basag na tray sa paanan nito. Ang tunog ng nabasag na salamin ay parang tunog ng kanyang puso na dinudurog. Hindi dito. Hindi sa ganitong paraan. Isang bahagi niya ang gustong bumaba ng entablado, tumakbo palapit dito at subukang ipaliwanag ang lahat. Ngunit nakita niya, sa isang VIP table, ang nagtatakang mukha ni Catherine. Ang mukha na may halong pagkainis sa eksenang ginawa ni Mia. At sa tabi nito, ang ama nito, na may ngiti ng isang buwaya. Hindi ngayon, Ricardo. Tapusin mo ang sinimulan mo. Huminga siya ng malalim. Pilit na ibinalik ang tingin sa mikropono. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap. Nagsimula siya. Ang boses ay matatag sa kabila ng digmaan sa kanyang kalooban. Ang gabing ito ay para sa pagtulong, para sa pagbibigay sa mga nangangailangan. Pero bago tayo magpatuloy, may gusto lang akong ibahagi. Isang kwento tungkol sa katotohanan at sa pinakamalalim na uri ng pagtataksil. Naramdaman niya ang pagbabago ng hangin sa buong ballroom. Ang mga bulungan ay humina. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Tumingin siya ng diretso kay Catherine. Ang pagtataka sa mukha nito ay napalitan ng kaba. Minsan, ang pinakamalaking kasinungalingan ay hindi nanggagaling sa isang kaaway, patuloy ni Ricardo, kundi sa taong pinagkakatiwalaan mo ng buong puso. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang senyas, at mula sa mga speaker ng buong ballroom, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na kilalang kilala niya. Ang boses ni Catherine. Ano ka ba? Siyempre, oo ang isasagot ko. Kailangan kong makuha ang tiwala niya. 'Di ba? Kapag kasal na kami, mas madali na nating makukuha ang lahat. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonood. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Ang kanyang ama ay napatayo. Ang uto-uto niyang pagmamahal ang magiging katapusan niya. At ang pinakamasakit sa lahat, sige na, ibababa ko na. Malapit na kami. I love you. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lugar matapos ang recording. Lahat ng mga mata ay napunta kay Catherine na ngayon ay namumutla na parang isang multo. Hindi totoo yan. Isang kasinungalingan. Pakana niya lang yan. Sigaw ni Catherine. Nanginginig ang boses. Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ay natanggal na. Ang reyna ay hubad na. Sa harap ng kanyang kaharian. 2 security guard ang mabilis na lumapit sa table nila. Ma'am, kailangan niyo po munang sumama sa amin, sabi ng isa. Huwag niyo akong hahawakan. Hindi niyo ako kilala? Nagwawalang sigaw ni Catherine habang pilit siyang kinukuha ng mga guard. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang hinahanap ng mga mata ni Ricardo. Si Mia. Nakita niya ito sa gilid, malapit sa pinto. Hindi ito nakatingin kay Catherine. Nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang mas malalim na sakit. Ang sakit ng pagiging isang bahagi ng isang masalimuot na laro. Ang sakit ng pagiging isang laruan sa kamay ng mga makapangyarihan. At sa mga matang iyon, nakita ni Ricardo ang kanyang hatol. Biglang tumalikod si Mia at nagsimulang tumakbo. Mia! Sigaw ni Ricardo. Wala na siyang pakialam sa mga tao. Wala na siyang pakialam sa iskandalo. Tumalon siya mula sa entablado at hinabol ito. Ang mga bulungan at mga camera flash ay tila mga pader na kailangan niyang sirain para lang maabutan ito. Naabutan niya ito sa pasilyo malapit sa exit. Hinawakan niya ito sa braso para pigilan. Mia, magpaliwanag ako. Humarap ito sa kanya. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha.
At sa mga matang iyon, nakita niya ang pinagsamang sakit, galit at pagkasuklam. Isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang tunog nito ay mas malakas pa kaysa sa nabasag na mga baso kanina. Sinungaling! Sigaw ni Mia. Ang bawat letra ay puno ng sakit na dulot ng 2 beses na pagtataksil. Ang sakit ng sampal sa pisngi ni Ricardo ay walang-wala kumpara sa sakit na nakikita niya sa mga mata ni Mia. Ang salitang sinungaling ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Mia, pakinggan mo ako, please. Pagmamakaawa niya, sinubukang hawakan ulit ang kamay nito, pero mabilis itong umiwas. Pakinggan ka? Para ano pa? Sagot ni Mia. Ang boses ay basag, ngunit puno ng isang bagong tuklas na tapang. Para marinig ang isa na namang kasinungalingan? Ang galing mo, Ricardo. O dapat ko bang sabihin, Carlos, ang galing niyong lahat. Ginawa niyo akong tanga. Hindi, Mia. Hindi yun totoo. Ang nararamdaman ko para sa'yo. Ang nararamdaman mo? Mapait itong tumawa. Ano? Awa? Dahil nakita mo ang isang kawawang babae na naghihirap? At anong ginawa mo? Ginamit mo ang pera mo para ayusin ang lahat. Biglang nag-sink in kay Mia ang lahat. Ang biglaang pagbabayad sa ospital. Ang anonymous donor. Ikaw, bulong niya. Tila isang sumpa. Ikaw ang nagbayad sa ospital. Ikaw ang nagpapadala ng mga dokumento. Hindi nakakibo si Ricardo. Isang pag-amin. At ikaw rin. Nanginginig na dugtong ni Mia. Ikaw din ang deltiero na gustong magpaalis sa amin. Ang bawat katotohanan ay isang suntok sa sikmura ni Mia. Si Carlos ang kanyang tagapagligtas at si Ricardo, ang kanyang kalbaryo, ay iisang tao pala. Ang lalaking minahal niya ay siya ring dahilan ng kanyang pinakamalaking takot. Mia, oo, nagkamali ako. Desperadong sabi ni Ricardo. Pero babaguhin ko ang lahat. Kinansela ko na ang proyekto. Ligtas na ang bahay niyo. Babayaran ko ang lahat. Babayaran? Putol ni Mia, ang galit sa boses niya ay napalitan ng isang malamig na dignidad. Akala mo ba lahat ng bagay sa mundo na bibili ng pera mo? Ang pagtitiwala ko, ang dignidad ko. Hindi ako isang proyekto na pwede mong kanselahin, Ricardo. At hindi ako isang problema na masosolusyunan ng pera mo. Sa bawat salita ni Mia, lalong nararamdaman ni Ricardo ang lalim ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang fatal flaw, ang paggamit ng pera at kapangyarihan para kontrolin ang lahat ay ang mismong bagay na sumisira sa tanging totoong bagay na nahanap niya. Hindi ko kailangan ng pera mo, mariing sabi ni Mia, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kailangan ko ay katotohanan at iyon ang ipinagkait mo sa akin. Tumalikod na si Mia at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Palayo sa lalaking minahal niya at sa mga kasinungalingan nito. Naiwan si Ricardo sa pasilyo, mag-isa sa gitna ng naghihimutok na katahimikan. Nanalo siya laban kay Catherine. Nailigtas niya ang bahay ni Mia. Pero sa huli, natalo siya. Nawala sa kanya ang pinakamahalaga sa lahat. Lumipas ang ilang buwan. Tinupad ni Ricardo ang kanyang salita. Ang proyekto sa Santa Mesa ay tuluyan ng kinansela. Si Catherine at ang kanyang ama ay nahaharap sa maraming kaso. Pero para kay Ricardo, ang mga tagumpay na yon ay walang lasa. Ibinenta niya ang malaking porsyento ng kanyang shares sa Deltiero Corporation. Iniwan niya ang posisyon bilang CEO. Tinalikuran niya ang penthouse, ang mga mamahaling kotse, ang buhay na kinalakihan niya. Natagpuan niya ang sarili sa isang maliit na apartment sa isang simpleng syudad. At sa harap nito, nagtayo siya ng isang maliit na motor shop. Natuto siyang magkumpuni ng mga makina. Ang kanyang mga kamay
na dati pumipirma lang sa mga kontrata ay ngayoy puno na ng grasa at langis. Dito, natagpuan niya ang kapayapaan. Dito, siya lang si Ricardo, hindi ang CEO, hindi si Carlos. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng isang motorsiklo, isang pamilyar na anino ang tumama sa semento sa harap niya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Nakatayo roon si Mia. Hindi na ito ang babaeng pagod at puno ng problema. Ang mga mata nito ay kalmado na. Mayroon ng lakas at tiwala sa sarili sa kanyang tindig. Hindi nagsalita si Ricardo. Hindi siya tumakbo palapit. Hinintay niya lang. Alam niyang sa pagkakataong ito, kailangan niyang igalang ang espasyo nito. Ang desisyon ay nasa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mia. Isang nangiting hindi pa niya nakikita dati. Isang nangiting nagsasabing napatawad na siya nito. At higit sa lahat, napatawad na nito ang sarili sa pagtitiwala. Tumango lang ito sa kanya. Isang simpleng pagbati. At tumango rin siya pabalik. Isang sagot na puno ng pasasalamat at pag-asa. Habang papatalikod na sana si Mia para magpatuloy sa kanyang paglalakad, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng overalls ni Ricardo. Isang bagay na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Napahinto si Mia. Kilala niya ang bagay na yon. Ang luma niyang hair clip na may disenyo ng sampagwita. Ang ala-ala ng kanyang ina. Ang simula ng lahat. Napatingin siya pabalik kay Ricardo na ngayon ay nakayuko para pulutin ito. At sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng pagsisisi, pagbabago, at ang pag-ibig na nanatiling totoo sa kabila ng lahat. Muli, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Mia. Sa pagkakataong ito, mas maliwanag. Isang pangako ng isang bagong simula. Isang pag-asang ang tunay na pag-ibig ay hindi binibili, kundi pinaghihirapan.